Morning po. For tayo ng sinasabi ng gawain, hindi muna po tayo tumayo. Sa pagmamangin, pagmamala. Nanalangin po tayo. Yes, Lord, we thank you, Panginoon Jesus, sa napakagandang umaga na binigay sa bawat sa amin. Salamat, Lord, sa kapahinga na nabibigay sa amin sa buong magdamag at sa pag-iingat. Lord, lumalapit po kami sa inyo sa mga oras na to, humihingi ng tawad sa mga pagkakasala na inyo nakita sa amin. Patawaran nga po kami, Lord, upang maibigay namin yung the best na papuri at pagsamba sa inyo. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ng mga kasama, Lord, na wala pa rito. Iingatan niyo po sila, dadalhin niyo po sila pa Panginoon, mga isa pigtas sa lugar na ito. Ngayon din, hinilig namin ng inyong guidance at pangunguna sa lahat ng gaganap, Panginoon, simula sa mga tumutugtog, umaawit. Ganyan po yung sa aking pastor nung dadala ng inyong mensahe. Muli, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo, tataasan ng pangalan, kasambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Huwag ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Morning. Po tayo. Good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo papuri ang ating Panginoon? Ready na po ba tayo papuri ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Papuri tayo ng kawitan, kamalatan natin ang bawat isa.
Salita mo'y panghahawakan sa iyong laman. Makakatuwa sa iyong mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling, masukuman ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling, sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling, masukuman ka sa dapunin. Papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay dahil sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magkakailanman. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling, masukuman ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dapunin. Mananatili sa iyong piling, masukuman ka sa Good morning po ulit sa ating lahat. Po, sa purihin ng Panginoon sa napakagandang awitan. Ngayon naman po dadabo tayo sa papananalangin para po sa ating mga kabataan. Kaya tinatawagan po natin si Red Sara. So, bigay po natin ang pagpapala sa mga bata. Ayan, dito po. Ayan. Lunan po ating mga kamay sa kanila. Panginoon Jesus, Holy Lord, narito kami, dinalapit sa iyo, tinataas Panginoon mga batang ito. Ganyan mga bata, Lord, na wala rito, dinadalangin namin na patuloy pong pagpalain ng bawat sa kanila. Ikaw ang mag-iingat, magbibigay ng kalakasan, ng magandang kalusugan. Ganyan din Panginoon, nanalo siya wisdom, karunungan, na kanilang mga gamit, Lord, sa kanilang pag-aaral. Ang kanilang mga magulang at guardian, Panginoon, tinataas namin sa iyo na patuloy niyo gamitin sila, Panginoon, para sa buhay ng mga batang ito na ipapakilala ka sa kanila at patuloy na ituturo, Panginoon, ng kabutihan at pagmamahal sa bawat sa kanila, Panginoon. Muli, Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo ang patuloy na pagpapala at pagkalagod sa bawat isa sa mga batang ito. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Thank you. So, balik na po sila dyan. Dadako po tayo sa ating offertory. Bago po kuhain ng mga kaloob, tayo po muli magpapasalamat sa kanyang biyaya. Lalapit sa presensya ng Panginoon. Nihiling ko po na tayo po'y manalangin. Panginoong Isus, narito po kami. Pupuri nagpapasalamat sa iyo. At sa pagkakataon ito, Panginoon, dadako po kami, Panginoon, sa pagbibigay. Bigyan niyo po, Panginoon, sa amin ang kasiyahan sa aming mga puso sa pagtupad, Panginoon, sa aming tungkulin sa pagbibigay. Lord, i-bless niyo nga po, Panginoon, ng bawat isa. Ganyan po yung bawat salapi na maniligaw. Alam namin, Lord, na ikaw lamang magpupurihan at maitataas, Panginoon, sa pamagitan ng mga bagay nito. Maraming salamat, Lord, sa inyong kabutihan, pagpapala sa bawat isa. Huwag madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ngayon po, dadako po tayo sa ating mga announcements. So, meron po tayong mga announcements. Yan. So, kung meron po tayong mga prayer requests, yan. At meron po tayong mga suggestion, concern, and appreciation, pwede niyo po yan i-email sa ating email, yung paterosevangelical.church@gmail.com. At kung gusto niyo naman po, at hindi kayo maka-access dyan po sa ating email, meron po tayong suggestion box dyan po sa likod. Ang ating Facebook page, yung PEC Pateros at Evangelical Church. Ayan. So, pwede po yan i-share. At meron po tayong mga birthday celebrants from April 7 to 13, 2024. Patiin po natin ang happy birthday ating mga kapatid na sila. Yan. April 7, si Olan Amaya. Happy birthday. April 7 din, si Rose Sierra. Kapag po natin, happy birthday sa ating mga kapatid. April 9, si John Cruz. Hindi ko na yung John Cruz. April 10, si Apolonia Caruso. Happy birthday. At April 10 din, ating kapatid na Nelson Tan. April 12, si Mayan Sino. Mayan San, nandiyan. Happy birthday. April 12, si Simon Reyes. Yan, happy birthday kay Simon. At April 12, meron pa si Jayden Cabusora. Si Allen Bismaya. April 13, si Kim Ponce. Muli, happy birthday sa ating mga kapatid na celebrate na kami mga birthday. Ngayon po, dadako po tayo sa pagkinig ng salita. So ito nga po, no, like ko rin sinasabi, na i-ready po natin mga sarili. At sabi nga, palagi nating tandaan yung mga maririnig po natin. Kaya yung ating mga panulat, ganyan din, kasi hindi naman tayo ganun ka-perfect na po. Natandaan ng lahat ng mga bagay. So, mas maganda na sinusulat po natin ito. Pero para pwede po natin balikan. So, hindi ko po patatagalin. Tatawagin po natin buting pastor para sa mensahe. Pastor Romeo lang. Good morning po. Salamat po sa Panginoon. So, sa umagang ito, tunay na sino mo naniniwala rito na siya ay isinugo ng Lord? Hindi isinugo, isinugo. No? By the way, hindi na ilagay doon. Happy birthday, Totoy. Ayun po yung si Totoy po, si Ryan Villanueva. Yung pamangkin po namin. No? Baka nabura. No, nabura. Nabura yung pangalan. Ngayon mismo, birthday niya. Di ba tama, Toy? Toy, ngayon mismo, di ba? Kaya mamaya po, mag-uwi na tayo. Mag-uwi na. So, sa araw na ito, pag-usapan po natin ay tungkol po doon sa isinugo. Alam niyo po, maraming pagkakataon akala ng iba, ang isinugo lang is yung mga apostol o yung mga disipulo noon. Pero hindi po, lahat po tayo ay isinugo ng Lord. No? Ang problema lang, minsan, hindi natin alam ano ang gagawin ko bilang isinugo. No? Bilang isinugo. Pero bago tayo magpatuloy, hindi tayo ng tulong sa ating Diyos para makita natin na maliwanag ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo ay naging mga mananampalataya. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos
na patuloy na gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord dahil binigyan mo po kami ng pribilehyo, kaya kami isinugo mo, kaya lang ang tanong Panginoon, ano ang gagawin mo namin? Pero salamat, ang iyong mga salita ay maliwanag. Ipapakita, ipapaunawa mo sa amin, ano ba ibig sabihin ng word na isinugo? Kaya muli, umaasa po kami na susuguin po ninyo ang inyong banal na espiritu upang magpaliwanag at magpaunawa sa amin ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. Amen. So, bago tayo magpatuloy, welcome nga po pala si Ted. Ayan po, kasama po natin si Ted. First time po niya. No, taga-Pipas po siya. No, salamat sa Panginoon dahil yung Google po natin, tama ba kapatid? Yung Google, nag-Google siya, dito siya binigay, dito siya pinadala. Kasi maraming man church sa Pipas na po pwede niya puntahan, pero bakit dito? Kaya sabihin natin, isinugo. Isinugo siya ng Lord, pumunta rito. No, makakasama po natin siya. By the way, siya po ay former SAP, tama? Former SAP po siya. Kapulisan. Parang nalalapit talaga tayo sa mga pulis, no, nalalapit talaga tayo sa pulis. Siguro yung mga kabataan natin, dahil ay lalaki, sabihin natin, magpulis na lang sila. Para pupunuin ng pulis itong lugar na ito. No? Pwede pa. Pupulis ba kayo? Pwede pa sa ayaw to, ayaw. Mahirap to kasi yung training. Pero, punin ng Panginoon kasi ito po yung pagkakataon para ang salita niya ay pag-aralan po natin. Sabi po rin sa Marcos 6:6, basahin po natin. Marcos 6, yan, B. Nilimot ni Jesus ang mga layo sa paligid at tinuruan niya ang mga taga-roon. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dalawa-dalawa. So again, itong mga disipulo, dumating po sa punto na sila ay sumama sa ating Panginoon at sila ay nagkaroon ng training. Nagkaroon sila ng training. At ngayon, dahil alam na nila kung anong gagawin nila, isinusugo na sila ng ating Panginoon para gawin kung ano yung mga dapat niyang gawin. Ano nga bang gagawin ng mga disipulo? Ano nga bang gagawin? Which, ginawa nila at gagawin po natin. No? Kasi hindi po natatapos doon sa kanila. Kailangan gawin natin, magpapatuloy po ito. Hanggang kailan? Hanggang sa dumating po ang ating Panginoon. Kaya nga, pansinin po niyo dito sa atin sa board po natin nakalagay dyan, ano pa yung ginagawa natin dito sa church? Mag-win. Help someone find his way back to God. Yan po ang win. Nag-i-invite tayo ng mga tao para makita nila kung ano ba ang talagang purpose natin sa buhay. Ano ba yung purpose natin? Loving God, loving people. Kaya pagdating dito, kino-consolidate po natin. Bakit natin kino-consolidate? Kasi tutulungan natin sila para mabuhay ng panibago. Kaya nga, born again Christian. Kailangan may bagong buhay. Tapos, may tinatawag tayong discipleship. Kaya ine-encourage po kayo na mag-member kayo ng isang cell group. Bakit? Help someone put order in his life. Gusto natin maging maayos. Sino po rito gusto niya maging maayos sa kanyang buhay? Yes. Lahat tayo. No, pati po yung lingkod gusto natin maayos sa buhay. No, at pag dumating yung time na gano'n, isesend. Bakit isesend? Kasi mayroong mga tao na nangangailangan din na makilala ang ating Panginoon Jesus. Yan po ang tutunghayin natin sa umaga nito. Ano ba ang gagawin ng 12? Nakapaikot po dyan. Unang-una, letter A, mangangaral. Mangangaral tayo, magtuturo tayo. Sabi dito, sa Marcos 6:12, humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Yun pala ang dala-dala natin. Pag pumunta tayo, mangangaral tayo, tuturo natin sa mga tao na dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Sino po naniniwala dito na siya'y makasalanan? Salamat po. Teka, makasalanan ba ako? Ulitin ko po, baka hindi nalagyan. Sino po naniniwala dito na siya'y makasalanan? Lahat po tayo, including me. Lahat po tayo makasalanan. Kaya nga namatay ang ating Panginoon sa krus para ma-realize natin ang ating kamalian. So again, ang unang gagawin natin, ipapangaral natin na ang tao dapat
magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po, maraming mga tao na hanggang ngayon hindi nila alam na sila ay makasalanan. Hindi nila alam. Ang katwiran nila, ang makasalanan yung mga nangangalunya, piskalya, yun lang. Sino ang makasalanan? Yung nagnanakaw ng malalaki, yun lang ang makasalanan. Hindi niya naisip na siya rin ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Dahil tayo lahat ay makasalanan, kailangan natin magsisi at tumalikod. Kasi pag sinabing magsisi, talagang iyaan mo to, sasabihin mo ito. Kailangan pagsisihan mo talaga at kailangan talikuran mo ang kasalanan. Kasi sa totoo lang, madali mo tumalikod sa kasalanan. Hindi ano? Hindi madaling makatalikod sa kasalanan. Bakit? Kasi nature ng tao, lahat tayo ay makasalanan. No? Makasalanan. At alam niyo po, even si John the Baptist, ito din ang sinabi. Ito rin ang pinangaral niya. Tingnan po natin sa Mateo 3, 1 and 2. Pwede mo pong pakibasa po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. So, ibig sabihin, yun pala ang dala-dala nating mabuting balita, isa sa mga dahilan. No? Kailangan ipapangaral natin na ang tao ay talikuran niya ang kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. By the way, pag sinabing marami kasing sumasabi, actually ito, nabasa ko po ito matagal na. Siguro kung di ako nagkakamali, 20 years ago pa. Paulit-ulit na mabasa ko yan. Kaya sabi ko, kailan ba talagang madarating? Sabi, malapit nang dumating eh. Di ba? Sino pa sa inyo naiinip na kailangan dumating na yung Panginoon? Meron ba sa inyo naiinip? Huwag ka mag-alala, baka mamaya. So, kasi ibig sabihin kasi, kung pwede kasing literal na darating ang ating Panginoon o ikaw ang pupunta na sa Panginoon. Dalawang klase yun. Kaya nga sinasabi ganun, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. By the way, wala po yun sa edad. Marami kasi nagsasabi, pag ikaw edad 80 na, malapit ka na. Sino po naniniwala? May mga ganun eh. Pag 80 ka na, takong nalalapit ka na. May lokohan pa. Kaya pala, amoy lupa ka na. Pero wala po yun doon. Ang tapo niya, wala po yun doon. Wala po sa edad. Sabi mo nga sa katabi mo, wala sa edad. Kasi marami po, di ba? Marami, kagaya yan. Nag-meeting po kami dito noong Friday ng mga pastor dito sa Sakop, sa Pateros. Yung isang pastor, si Pastor Ache, yung kanyang pamangkin, again, 21 years old, namatay. So wala sa edad yan. Huwag mo sabihin sa edad yan, hindi talagang panahon ngayon, paiksi na ng paiksi ang buhay ng tao. Pwede. Pwede. Kagaya kanina po, may nag-invite sa akin, magsasalita ako mamaya, alam nyo, birthday, alam nyo kung ilang taon? 84. Ibig sabihin talagang wala sa edad. Kailan lang si Tony, di ba? 70, ay mas bata pa yung 77. Nag-birthday. So again, nakalampas siya sa edad na 21. O yung kagaya nun, isang member din nila doon sa isang church, 23 years old. Namatay na rin. Puro bata. Kaya kung ikaw naging 23 ka na, baka marami sa inyo, naku, 23 lang yata, kinakabahan ako ah. No, huwag po kayong kabahan. Kasi kapag nasa Panginoon ka, meron kang dahilan para ikaw itugtungan ng buhay. Bakit? Kasi may gagawin pa po tayo. Sino mo naniniwala meron pang gagawin? Kasi kung wala kang gagawin, baka pwede na. No? Kasi kaya tayo nabubuhay nag-exist kasi kailangan natin ipangaral. Tulungan natin yung mga tao. Na huwag tayo maging madamot. Kailangan malaman ng tao na sila ay dapat magsisi at talikuran ng kasalanan dahil malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Again, ang pagdating ng Panginoon ay iba-ibang paraan. Iba-ibang paraan. No? Ang paraan na sinasabi ko po is yung pwedeng ngayon, mamaya, wala ka na, tapos na. So again, kailangan maging handa.
No? Kaya palagi sinasabi natin, kaya pala nung bata tayo, ano muna tinuro sa atin? Sa Girl Scout at Boy Scout, ano sinasabi? Laging handa. Bakit? Hindi mo alam kung kailan darating. No? Kung kailan darating. Sumunod, tingnan po natin. No? Nung sinabi ko ng ating Panginoon, ginawa ni John the Baptist, at pati yung kanyang mga disipulo ginawa din. Tingnan po natin. Sabi rito sa Gawa 3:17, mga kapatid, alam kong hindi niyo nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ng inyong mga pinuno. Kasi ito po, balikan po natin. Ito po kasi nangyari ito, pine-persecute po yung mga disipulo. Kaya sinasabi ni Pedro, ito yung dapat na malaman niyo. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauwanan yung ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Alam niyo ba na darating ang time na may mga tao na akala kapag pine-persecute tayo, akala nila gumagawa sila para kay Lord. Totoo po yan. No, akala nila pagka tayo ay pinapahirapan lang, sila ay gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Which, yan po yung nangyari sa mga disipulo. Tuloy po natin. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangan magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Wala pong makakapagpatawad ng kasalanan kundi yung paglapit natin, pagsisi natin, hindi po yan makukuha sa laki ng offering na binigay mo. Hindi po yan makukuha sa pagiging philanthropist. Kasi marami pong mga tao, akala nila, mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan dahil sa dami ng ginawa nilang mabuti. Pero ano nga ba yung pinakamabuti mong gawin? Yan. Magsisi ka at magbalik loob tayo sa Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Walang ibang dahilan para tayo patawarin ng Diyos kundi tayo magsisi at humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. Wala na pong iba. No? Hindi po makukuha yan sa good works. Kahit lumakad ka pa ng panuhod, kahit magpapako ka pa sa krus, kahit linggo-linggo nandito ka sa church, kahit araw-araw nagbabasa ka ng Bible, kung hindi ka nagsisik at balik loob sa ating Panginoon, hindi pa rin tayo mapapatawad. Nasa sitwasyon pa rin tayo ng pwede tayong mapahamak. Again, ano sabi niya? Kailangan magsisi at magbalik loob. Ang tanong, sino magsasabi niyan? Tayo na unang nakaunawa, nakaintindi. Tayo na ibinuturing natin disipulo tayo ng ating Panginoon. Dahil isinugo tayo para sabihin yung mga bagay na yan. Hindi po trabaho ng leader ng church lang yan. Lahat po tayo, trabaho po natin yan. Kaya ikaw, kung nandun ka sa isang kumpanya na wala pang pagkakilala kay Jesus, hindi pa nagbabalik loob, ikaw ang gagamitin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Kung nasa school ka, teacher ka, o estudyante ka, kung ikaw nakakilala, tumaligot, nagbalik loob sa Panginoon, ikaw ang gagamitin. Tayong lahat ang gagamitin. Sa pamilya mo, ikaw nagsimula, sa ikaw ang magdadala, magsasabi ng mabuting balita. Yan po mabuting balita, na kapag tayo ay lumapit, nagpakumbaga, humingi ng tawad, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Pangalawa, unang pangangaral, pangalawa, ang gagawin po, magpalayas ng demonyo. Sino po rito hiling magpalayas ng demonyo? No, huwag po yung kapitbahay nyo, ha? Kasi minsan pag nag-aaway, demonyo ka. Ano sasabihin? Lumayas ka demonyo sa bahay ng kapitbahay ko. Wala pong gano'n, ha? Wala pong gano'n. Pero utos pa yun natin, Panginoon, magpalayas ng demonyo. Ano sabi? Sa Marcos 6:13, pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang marami may sakit at pinagaling ang mga ito. Pero unahin po natin yung pinalayas ng demonyo. Alam niyo po ang ating Panginoon, kapag may binibigay siyang utos, siya mismo nagsiset ng example. Ginagawa muna niya, pinapakita niya sa kanyang mga OJT. Tingnan po natin sa Marcos 3:13-15. Actually, nabasa natin ito nakaraan. Pagkatapos ito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya.
at lumapit sa kanya. By the way, pakibalikan. Sabi diyan, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sa kanya. Marami kasi nagsasabi, kagaya ng binarinig ko ako, ito kasi ang destiny ko eh. Sino pong naniniwala sa destiny? Nandito si Destiny. No, naniniwala ko sa mga sinasabi ni Destiny. Pero sino pong naniniwala? Alam niyo ba maraming tao na kapag hindi naging magandang takbo ng buhay niya, sabi niya, ito talaga ang destiny ko. By the way, ang destiny po, kailangan ginagawa natin tungkulin natin. Parang ganito, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, nahirapan ka sa buhay, anong dadahilan mo? Ito yata ang kapalaran ko. Hindi yun ang gustong kapalaran ng Diyos. Gusto ng Lord gumanda yung buhay natin. Tama? Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord mabuti. Gusto ng Lord mabuti sa kaya ng tanong, nag-aral ka bang mabuti? Tapos ikakatwiran mo siguro talagang ito ang gusto ng Diyos, mahirapan ako. Hindi gusto ng Diyos na mahirapan ng tao. Hindi niya gusto, kaya lang pinili ng tao ang mga bagay kaya siya nahirapan. Imbis na makatapos ka ng pag-aaral, hindi ka nag-aaral, hindi mo pwedeng isisi sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, ito yata ang gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, umangat tayo. Maging child of blessing tayo. Kaya lang, tingnan niya, pinili niya at lumapit sa Kanya. Yung pinipili niya, yung lumalapit sa Kanya. Paano ka namang pipiliin kung ayaw mong lumapit sa Kanya? Sinasabi na nga, anak, parang ganito. May anak ako 5. Sabi ko sa anak ko, anak, gusto ko lahat kayo, ganito, ganito. Pero hindi nga ginawa. Sino may kasalanan nun? Ako o siya? Siya. Bakit? Dinadala natin sila sa maayos, pero ayaw niya. Ginagawa din at pinag-pray natin, pero palaging sinasabi ito, may part ang Diyos, may part ang tao. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Baka gusto niya lahat tayo maligtas. Palagi yung tinatawag natin, yung freedom of choice natin, binibigay ng ating Panginoon. Hindi niya tayo ginawang robot na ito lang sa kanan ka lang. Walang ganun. Kaya yung po yung maganda sa Diyos sa pinaglilingkuran natin. Hindi ka pipilitin. Kaya lang, pag hindi ka sumunod, yun ang nakakalungkot. Hindi mo ginawa, hindi ka sumunod, ano mangyayari sa iyo? So again, kailangan lumapit tayo sa Kanya. So, tingnan po natin. Pumili siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isuko upang mangaral. Tingnan niyo pa, sa pangangaral kasama yung pagpapalayas ng demonyo. Kasama po yan. Kasi along the way, meron po mga tao inaalihan ng masamang espiritu. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan, sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Meron po tayong kapangyarihan, tandaan po ninyo, ang demonyo hindi tayo kayang talunin. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo kayang talunin. Parang ayaw niyo po, gusto niyo makatalo kayo. Ulitin ko, kailangan bigyan po natin din, sabihin natin, hindi tayo kayang talunin ng demonyo. Hindi tayo kayang talunin. Base dyan. Dahil bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para labanan yan. No? Kaya, minsan pag umarap ka sa salamin niyo, ay, demonyo. Walang ganun. Tayo ay makapangyarihan. Okay? Sunod. Ayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumating sa kabilang ibayo, sa lupay ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus ang pangkasay, sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaki ito'y nakatira sa mga libingan, nabasa natin itong nakaraan linggo. Hindi na siya naigapos kahit tanikala pang gamitin, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito, wala nang makakapigil sa kanya. Tingnan niyo po malakas, makapangyarihan yung mga inaalihan ng masamang espiritu, no? Ng demonyo. Wala raw makakapigil sa kanya. Tingnan niyo ganun sa kalakas. Kasi kung minsan ito yung nagiging problema eh. O kita mo, pastor, walang makakapigil sa kanya kahit sino. Tuloy natin. Sumigaw siya ng malakas. Jesus,
anak ng kataas-taasan Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ko pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa tao ito. Tingnan niyo po yan. Tingnan niyo po, malayo mo pinaan ito. Yung demonyo, nakikiusap sa Diyos. Di ba? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Tingnan niyo po yung demonyo, ha? Yung demonyo marunong tumawag sa Diyos. Humihingi ng tulong na huwag siyang pahirapan. Tayo pa kaya pahirapan ng Diyos? Anak tayo ng Diyos. Sino naniniwala anak ng Diyos? Dapat maniwala po tayo. No? Panghawakan natin yun. So again, sabi dyan, ano sinabi ng Panginoon? Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. No? Lumabas ka sa taong ito. So, tingnan niyo po pinalayas. Wala pong ginamit dyan na kandila. Bakit ko po ine-emphasize ito? Marami po kasi lumalabas ngayon na kapag may masamang espiritu, magsindi ka daw ng kandila. Ano mo magagawa ng kandila sa masamang espiritu? At ewan ko lang po kung nabasa po ninyo yung Bible kasi dinugtungan. Hindi ko na babanggitin kung anong religion na dugtong. Nilagyan nila ng apokripa. Nabasa ko to, nagulat ako. Pag may masamang espiritu daw, magsindi ka raw ng hasang ng isda, yung usok na yun, tatakbo na raw po ang demonyo. Ang galing naman, ano? Hasang ng isda na tatakbo na yung demonyo. Wala pong ganun. Ang ating Panginoong Sus, ang sabi niya, lumabas ka sa taong ito. Again, hindi siya gumamit ng bagay-bagay. Hindi siya gumamit ng beads. Yung beads, na pinatong na gano'n. Walang gano'n. Walang gano'n. At tingnan mo ninyo wala rin sinabi na pinatong yung Bible. Kasi meron gano'n masamang espiritu, ilalagay. Makapangyarihan po ang Bible. Pero hindi po yung Bible, yung letra nito, ang magpapalaya sa demonyo. Kundi yung pangalan ng ating Panginoon, suswala na pong iba. No? Kahit dalhin mo pa itong malaking krus na ito, ipatong mo doon sa inaalihan ng masamang espiritu, baka masunog lang yan. Bakit? Kasi ang kapangyarihan nasa pangalan po ng ating Panginoon. Wala po doon sa mga bagay na naririto. Okay, baka sabihin niyo kasi, ewan ko lang ewan ko lang, yung mga napapanood natin, di ba? Nilalapit ko yung inaalihan doon masamang espiritu. Lumabas ka! Tapos biglang magsasalita, bakit mo ako pinapalitas? Nakarinig ka ba kayo ng ganon? Meron pong ganon. Pero again, hindi po mapapalayas ang masamang espiritu sa pamamagitan ng paglalatigo o paghihiwa kung anumang bagay. Ang magpapalayas lang ang ating Panginoong Jesus. At binigyan tayo ng kapangyarihan. Dapat alam po natin na meron tayong kapangyarihan na kaya natin magpalayas ng demonyo. Kaya dapat hindi po tayo matatakot. Tandaan po natin, huwag tayong matatakot sa Kanya. Bakit? Kasi may limitasyon siya. Hindi niya tayo kayang takutin. Kasi meron tayong dakilang makapangyarihang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Gagamitin po natin yung Kanyang pangalan. Kaya pala, nung inutos ang ating Panginoon na magpalayas ang demonyo, mismo ang ating Panginoon nagpakita kung paano gagawin. Okay? Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Diyos, yun ang gagawin natin. Tama ba? Hindi ka pwedeng gumamit ng, baka mamaya gumamit ka ng mahiwagang kumot. Mahiwagang kumot. O kaya yung sinasabi nilang banal na tubig. Di ba? Winiwis ka para daw hindi maanuhan. Wala pong ganon. Di ba? Gumamit ba ng tubig ang ating Panginoon? Wala. Anong ginawa niya? Sinabi lang niya. By merely saying. Ano yung sabihin niyan? Tayo rin po. Kaya natin magpalayas ng demonyo o masamang espiritu. Dahil bigyan tayo ng kapangyarihan. Muli, pagpapakita ito ng ating Panginoon na siya ay
makapangyarihan at hindi siya kayang kontrolin ng ang gawa ng demonyo. At kagaya na po sinasabi ko, mabuti pa yung demonyo, marunong makiusap kay Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, mas lamang tayo sa demonyo. Mas angat tayo sa demonyo. Hindi tayo kayang talunin ng demonyo as long na nasa paligid natin ang ating Panginoon. Pangatlo, tingnan po natin. Ano ang gagawin natin, bakit tayo sinugo? Para magpagaling ng may sakit. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Muli, pinakita na nagpapakita na naman ng Panginoon kung paano siya nagpapagaling. Tingnan po natin, Marcos 5:24-29. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babae, 12 taon lang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagungot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Again, ingat mo tayo sa ganyan. Baka mamaya sabihin siya, kaya nga hindi gumagaling, nakukulam ka. Nakaranas ko kayo ng ganyan. Lahat ng doktor dinila ka, tapos sinabi sa iyo na nakukulam ka. Tingnan po natin, nakukulam ka ba talaga siya? Nakukulam ba siya? Balikan natin. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad namang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Again, ito po yung tinatawag po natin instant healing. May mga pagkakataon po na kapag meron kang karamdaman, hilingin mo sa Panginoon, on the spot pwede kanyang pagalingin. No, kagaya rin sa babaeng ito. Tingnan niyo po bakit gumaling yung babae? Kasi meron siyang pananampalataya na kaya sa pagalingin ng ating Panginoon. Alam niyo po, maraming pagkakataon, hindi makakilos ang Panginoon sa atin dahil hindi tayo naniniwala. Dapat paniwalaan natin na may something siyang gagawin doon sa kahilingan po natin. No? Lalo na ito, 12 taon. Naubos na yung kanyang, sabi niya, naubos na yung kanyang mga ari-arian. Pero sa isang lapit lang niya sa ating Panginoon, mayroong kagalingan. Kaya tingnan niyo po yung mga doktor kumisa. Di ba sinasabi, wala na po kami magagawa dyan. Ang Panginoon na lamang po ang pwedeng gumawa ng himala dyan. Totoo naman. Tingnan niyo po mismo yung doktor na nag-aral ng siyensya, ng medisina, mismo sila nagsasabi na hindi na nila kaya pagalingin. Dito lang lumalabas na ang lahat ng karunungan ng tao mayroong limitasyon. Na ang lahat ng talino ng tao mayroong limitasyon. Tanging ang ating Panginoong Jesus lamang ang po pwede nagbibigay ng kagalingan. Again, utos ang ating Panginoon, humayo, mangaral, magpalayo sa demonyo, at magpagaling. Pero again, muli, kagaya ng sinasabi ko po, ang ating Panginoon pag may inuutos, palagi nagbibigay siya, nagseset siya ng example. Parang ganito, sino naniniwala sa inyo dapat patawarin natin ang ating mga taong nagkasala sa atin? Sino naniniwala po? Inutos ba ni Jesus yun, ang ating Panginoon o hindi? Inutos ba niya? Kailan niya inutos? Nung siya'y nakapako sa krus, anong ginawa niya? Di ba inutos sa'yo? Anong ginawa niya nung nakapako sa krus? May humingi na ba ng tawad? Wala pa. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ating Panginoong Jesus po, pag nag-utos ng isang bagay, siya mismo ginagawa niya muna, pinapakita niya na kaya palang gawin. Sino mo naniniwala nito na kaya mong pagaling, kaya mong patawarin ang taong nagkasala sa iyo? Dahil gaano malaki? Di ba maraming pagkakataon na parang, hindi, mapapatawad ko yan. Sige, papatawarin ko na, pero huwag na lang siya magpapakita sa akin. Meron ka na. Ama? Sinabi kayo ng
natin, Panginoon? Sinabi ba niya, nakapako sa krus? Ama, patawarin mo po sila, pero pwede ba, alisin niyo na sa harapan ko itong mga demonyong ito. May sinabi bang gano'n natin, Panginoon? Wala. Wala. Bakit? Kasi kapag nagpatawad ka, dapat marunong ka rin kalimutan yung nagawang pagkakamali sa iyo. Mahirap yan. Mahirap magpatawad lalo na kung gaano yung grado na ginawa na kasalanan sa iyo. Na? O pwedeng yung kabuhayan mo na wala dahil sa ginawa ng taong ito. Pero tanong, ang sabi ng ating Panginoon, patawarin. Ako po, sa totoo lang, bilib na bilib po ako doon kay, sino po natin sino kay Cherry Picache? Di ba pinatay yung nanay niya? Nung kanilang parang alalay katulong sa bahay. Ako, sa totoo lang, sabi ko, ang bigat nito. Pero dahil nasa Panginoon siya, nagpatawad siya. Siya pa mismo pumunta sa kulungan at sinabi niya, nag-iyakan sila. Sa totoo lang, nung pinapanood ko po ito, sabi ko, ang hirap nitong sitwasyon na ito. Yung tao na pumatay sa nanay mo na mahal mo, patatawarin mo, pinuntahan niya sa kulungan. Ang hirap nun. Pero po ako naniniwala po ako. Kasi, meron ng pagkatakot sa Diyos itong si Cherry. Cherry Pie. Kaya niya napatawad. No? Hindi natin makakaya talaga magpatawad ng isang tao na napakabigat na gawa sa ating kasalanan. Kung hindi tayo nakaranas sa kapatawaran galing sa ating Diyos. Kaya sabi ko, napakabigat na itong ginawa. Pero again, ang ating Panginoon, iba kasi kumisan pag gumawa, kumilos. At tama pala yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya. At kung dumating man yung pagsubok na yun, kung hindi natin makaya, tutulungan tayo ng Diyos para magtagumpay sa mga ito. Ang kailangan lang talaga natin, lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Kagaya ang ginawa ng babaeng ito, 12 taon siya na nahihirapan at naubos na yung kanyang ari-arian, pero ang tanging solusyon na lang ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya nakaranas siya ng kagalingan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. No? Tingnan po natin yung sumunod. Ayan, meron pa. Subalit tumingin si Jesus upang tingnan kung sino umibo sa damit niya. Yun nga, yung babae. Palibasa, alam ng babae nangyari. Siya'y nanginginig sa takot, kumapit kay Jesus, nagpatira pa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na, ipanatag mo yung kalooban, ikaw ay magaling na. So again, sa pananampalataya. Tingnan po natin yung kasunod. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata, yung ito na po yung anak ni Jairus. Talita po, nang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Noong di bumangon ang bata at lumakad, at labis ang namangha ang lahat, at ang batang kay 12 taong gulang na, gawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. No? Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit, at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Again, tingnan po natin mabuti kasi baka sabihin na tignan mo, kahit panyo lang pala Hindi yung panyo ang nagpapagaling, kundi yung pananampalataya. Ginamit ng po yun. Ano ba? Lumayas ang masamang espiritu nagpahirap sa kanila. So, ibig sabihin, yung pananampalataya, yun ang nagpapagaling, hindi po yung panyo o yung damit. Kasi baka mamaya kasi ginagamit ng iba yan pinapagaling daw dahil sa panyo. Hindi yung panyo ang nagpapagaling. Sino nagpapagaling? Si Lord. Ang Panginoon, hindi yung kung ano man. Wala din po sa lugar yan. Kasi marami dito pumunta, gumagaling, pero hindi ibig sabihin na pag may sakit ang hihing, dadalhin mo rito. Nasa ospital, dadalhin mo pa rito. Para siguradong gumaling, dalhin natin yun sa simbahan. Tapos, pabautismohan natin kay pastor. Baka matuluyan
niya kagad yung ibig haba pa eh. Wala po doon sa ginagawa natin, kundi doon sa ginagawa ng Diyos. Okay? Wala po doon sa technique. O sa technique na mo, ang ginawa, kumuha ng panyo. Kailangan, lakihan natin yung panyo para sigurado, sakop na sakop. Wala po sa panyo. Wala sa technique. Kundi, kanyang pananampalataya. Kayang gumawa ng Lord ng mga himala kasi ang tanging nagpapagaling lang walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, pati ang mga disipulo nakakagawa din ng mga himala. Bakit? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Again, palagi po sinasabi po natin, mas dito po sa church, sino po sa inyo dito yung pupunta na, di ba pinagpe-pray natin na gumaling ka kung ano man yung sakit mo. Sino po nakaranas na po sa inyo? Wala ba? Kasi may isang nag-message po sa akin yung sa online, nagpapasalamat dahil gumaling sa karamdaman. Ewan ko lang po sa inyo, no? Kasi kung minsan ang gusto ng iba, hindi yung supernatural ba? Yung tipong naghihingalo na, biglang nabuhay pa. Pwede naman. Pero yung sumakit ang ulo mo, pinag-pray mo, problema mo dumating na, gumaling, o kaya meron kang exam na pumasa ka, dapat ipagpasalamat po natin sa Lord yun. Bigyan natin ng papuri natin, Panginoon. Kaya again, sinasabi dyan, ano? Ang kagalingan ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya tayo po, kapag tayo po lumalabas, nangangaral, sinusuko tayo ng Lord, ang unang dapat sasabihin talaga natin ay dapat magsisi. Lumapit sa Panginoon. Pangalawa, tulungan po natin sila na magpalayas. Tandaan po natin, ha? Ang masamang espiritu, hindi lang po yung umiikot ang ulo. No, baka ka lang iba, kailangan yung nangingisay. Hindi po. Mayroong mga tao na kahit hindi po gano'n, pero yung galawan, akala mo walang masamang espiritu. Meron po. Meron po. Yung parang pinis na pinis, sinaksak yung isang pinis na pinis. Ano ibig ko masabihin? Huwag natin isipin na yung masamang espiritu is yung violente yung kilos. Hindi lang po ganun. No, hindi lang po ganun yun. May iba-iba na masamang, parang yung sinasabi ko palagi. Lalaki ka. May lumalapit sa'yo na babae. Oh, yung kasabihan natin, yung palay ay lumalapit sa manok. So, hindi natural yun. So, may isang espiritu, may sapi yung babae. Di ba bakit? Kasi ang usually, dapat ang lalaki ang lalapit sa babae. Tama ba? Parang ayaw niya. Tama ba? Usually, yung babae ay ang lalaki ang lalapit sa lalaki. Ay, tama. Lalaki ang lalapit sa babae. No? Hindi mo pwede na yung babae ang lalapit sa lalaki. Parang ganun. May asawa ka na. Lalaki ka, may asawa ka na. Kasi ilang years ko nung narinig po ito eh. Bro, pasensya ka na. Karami narinig ko ito sa mga pulis. Maraming pulis na narinig. Anong gagawin ko? Palay na ang lumalapit sa manok. Ano ibig sabihin nun? Mag-isip ka. Bakit yung palay lumalapit sa manok? Ano ibig sabihin nun? Yung palay ay merong sabi. Kasi hindi dapat lumapit yung palay sa manok. Manok ang dapat lumapit sa palay. Oh. Pero alam kung pataas yung halimbawa. Yung truck pataas na gano'n, lumapit talaga sa manok. Sabihin nyo. Pero again, pinapakita lang po rito na hindi lahat ng lumalapit o nagbibigay sa atin ng kasiyahan ay sa Panginoon. Bantayan po natin. Dapat tignan natin mabuti, nasan na po tayo ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi ito lamang po ang tanging dahilan kung bakit tayo bumabagsak, kung bakit tayo nalalaglag. Nakakalimutan natin yung main task natin. Ano yung main task natin? Sabihin natin. Ipangalan natin na kailangan ng tao magsisi sa kanyang mga kasalanan. Tulungan natin yung mga tao na nangangailangan ng tulong, lalo na sa mga kagalingan. At tayo po na mananampalataya, binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos para manalangin, mag-lay hands doon sa mga nangangailangan ng kagalingan.
Maski doon sa inaalihan ng demonyo. Tandaan po natin, o paulit-ulit pong sinasabi, ang tunay na anak ng Diyos, dwell ng Holy Spirit sa iyo, hindi na tayo pwedeng iposes ng demonyo. Maliwanag po yan, ha? So kapag ikaw naposes ka ng demonyo, question mark yun. Bakit? Kasi ang talagang anak ng Diyos, hindi ka pwedeng iposes ng demonyo. Bakit? Anak ka na ng Diyos eh. Ang Espiritu Santo nasa atin na. So kapag ikaw nasapian pa ng masamang Espiritu, something is wrong. Baka hindi genuine yung pagkakatanggap mo kay Lord. Again, hindi ko ba kayo kinu-question, ha? Pero baka, kasi hindi po pwedeng magsama ang masamang Espiritu at ang Espiritu ng Diyos. Hindi pwedeng magsama. So, kung ang Espiritu ng Diyos nasa atin na, hindi tayo pwedeng iposes ng demonyo. Ang kaya lang gawin ng demonyo, bulungan tayo. Ano yung bubulong yan? Oh, totoo ba na kaya mong pagalingin yan? Totoo ba pag pinatong mo yung kamay mo dyan, pinalalangin mo, gagaling yan? Pag pumasok na po yung doubt, doon na tayo nagkakaroon ng problema. Pag nawala na yung tiwala mo kay Lord, yun ang problema. At yun ang gustong-gusto ng demonyo. Na mawala yung tiwala natin sa ating Diyos. Na mawala yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi kapag nawala na tayo ng tiwala, nawala na yung pananampalataya natin, pabagsak na tayo. Kaya nga palagi sinasabi natin, palagi tayo araw-araw humingi ng tulong sa Diyos, palagi tayo magpasakop sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, yung meditation ng kanyang word. Kasi ito po yung magpapalakas sa atin para maging matibay tayo. Pansinin po ninyo, kung araw-araw ka nagbabasa ng Bible, nagme-meditate ka, may panlaban ka. Pero kapag hindi ka nagme-meditate, makikita mo, konting kibot lang, ang dali natin lumagsak. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Pero again, paano tayo tutulungan ng Diyos kung hindi naman tayo malapit sa Kanya? At ang paglapit sa Kanya, hindi lang yung Lord, tutulungan mo ako sa araw na to, okay, i-asya ka lang. Hindi yun. Dapat palaging mag-meditate tayo ng Kanyang salita para mas lalo natin makita ano nga ba, saan ba ako ng status ng aking pananampalataya. Kailangan makita po natin itong mga bagay na ito. Kaya again, palagi ko pong encourage po kayo, mag-member po tayo ng cell group para mas lalo po maunawaan natin, makita natin na mayroong leader na po pwede tayong i-guide turo sa akin kung ano yung mga dapat po natin gawin. Kasi sa sarili natin lakas, mahina po tayo. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng tulong ng ating kapatid. Yung katabi mo ngayon, yun ang tutulong sa iyo, mananalangin, para maging matibay tayo sa pananampalataya. No? At itong isang mga bagay na ayaw ng demonyo na malagay sa isipan natin, na tayo makasalanan, na tayo pwedeng patawarin ng Diyos. Pero again, paulit-ulit natin sinasabi ito. Tingnan po natin. 1 John 1:9, ano sabi po dyan? Subalit, sabi dyan, pwede pakibasa? 1, 2, 3. Yan po palagi panghawakan natin. Kasi palagi po tayong i-accuse. Palagi tayong i-accuse ng demonyo, palagi sasabihin, hindi ka na mapapatawad ng Diyos, ang dami mo ng kasalanan. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos, paulit-ulit ka lang. No? Ayan po. Yan po yung maliwanag na sinasabi. Ano sabi niya? At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Lahat. Walang ititira. Kaya nga kapag tayo pumunta sa simbahan, huwag natin sasabihin na pupunta tayo sa simbahan dahil magbabawas ng kasalanan. Walang such a thing na magbabawas ng kasalanan. Dapat magpupunta ka kayo dahil gusto mong maging malinis ka, ibubuhos mo lahat. At sabi naman dyan, ganyan katapat yung ating Diyos. No? Patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin. Kasi yung kasalanan ko, yun po yung madumi na hindi tayo makakaharap sa ating Diyos. Hindi tayo makalapit sa Kanya. Kaya nga po, ini-encourage ko po kayo eh. No, bago kayo pumunta dito sa simbahan, ihanda natin yung ating sarili. Sa bahay pa lang nun, tulungan niyo po ako, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan.
Pupunta po ako sa church dahil gusto ko po kayong pasalamatan, magpuri sa inyo, sambahin kayo. No? Hindi dahil sa ano pa man. No? Kung bibigyan ka man ng pag-blessing ng Lord, salamat. Then bonus po yun. Pero yung mapatawad lang tayo sa kasalanan natin, di ba malaking ano na yun? Yung iniisip ko na, ay, salamat. Yung sinasabi ng iba na nakakagaang ng loob. Totoo po yun. Totoo naman po yun. Pag nalaman mo na pinatawad ka ng kasalanan mo, di ba nakakagaan po ng loob? Ang sarap po ng pakiramdam. Bakit? Kasi tama ito lang ang dahilan para makalaya tayo. Walang iba kundi yung, ano may sinabi kanina? Ano sinabi nung ano? Magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. At ang pagsisisi ay kung ipinapahayag natin yung ating mga kasalanan sa harapan ng ating Diyos. No? Sa harapan ng ating Diyos. At ang sabi dyan, ganun sa katapat, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At nilinisin tayo sa lahat. Sa lahat. So, ibig sabihin pag sa lahat, pati yung mga kasalanan ng mga nakaraang panahon, patatawarin ng Diyos. Patatawarin ng Diyos. Ang kailangan lang natin, maniwala tayo at sumampalataya. At ito pa, ang napakaganda. Sabi sa John 1:12, tingnan po natin. Pakibasa po. 1, 2, 3. So, kung ikaw ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay tinatawag na anak ng masarap mo pakinggan yan. Ang sarap pakinggan yan. No? Ang sarap pakinggan yan, malaman mo na anak ka ng Diyos. Lahat ng pribilehiyo bilang anak ng Diyos, ibibigay sa atin. Lahat ng klase ng blessing, ibibigay ng Diyos sa atin. Ang tanong lang, tinanggap mo ba? At sumampalataya sa Kanya. Sa araw na ito po, araw po ng ating tinatawag po na communion. No? Pero alam mo ba na lahat ng tumatanggap ng communion, ayun lang ang tinatawag na anak ng Diyos. No? Sino yun? Yung humingi ng tawad, nagpakumbaba, at nagpaninis sa ating Panginoon. At ang isa pang dahilan, kaya hindi po tayo makaalis doon sa sitwasyon na kung saan po tayo, isa lang po, dahil sa kasalanan. Pero hahayaan ba natin na maging alipin tayo ng talika lang ito? Sasayangin ba natin yung pagkakataon na pwede naman tayong lumapit at humingi ng tawad sa ating Panginoon? Tayo po dadako sa ating communion at kayo po ay inangayahan ko na sa pagkakataon ito, magnilay-nilay po tayo. Lumapit po tayo sa ating Diyos, ihingi po natin ng tawad ang ating mga nagawang kasalanan. At hiningin po natin sa Panginoon na ipaalala sa ating mga nagawa nating pagkakamali. Sige po. Tatawagin po si Sarah Marlene, si Sister SP, Luisa. Ang tanging magiging handa po sa paglapit natin, pag-take ng communion ay walang ibang kundi kasalanan. Pero salamat dahil kung ikaw ay humingi na ng tawad, nagpakumbaba, at lumapit sa ating Panginoon, tayo patatawarin at tayo binibigyan ng liway o ng pagkakataon ng pag-take ng communion. Kaya, take tayo ng communion, gagawin natin ito bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at bilang pagbibigay galang sa kanyang mga ginawa, aalalahanin natin ito sa pamamagitan ng pag-take ng communion. Sige po, pwede na po tayong kumuha at pagkakuha po natin ng mga elemento, pwede pa tayo manatili sa pananalangin at ulit tayo lumamit sa ating Panginoon. Sige po, kumuha na po tayo ng mga elemento. Kung ikaw nagsisina sa kasalanan mo, binigay mo buhay sa ating Panginoon, you are entitled na mag-take ng communion. Hawakan po natin ang tinapay. Tayo po naman. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan na pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ng Jesus na bayubay sa krus. Patuloy po niyo pag-alapin ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sa pagganito, turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, binibigay ko naman sa iyo, yung gabing sa ipagkalalo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi,
Ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Hawakan po natin sa araw. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuhos sa krus ng Kalbaryo, at siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang aming buhay para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang inyong pagbabalik. Matapos magabunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang itong bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang mag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain niyo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo po pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Panginoon sa pagkakataon, sa pribileyo na pinagdalo mo po sa amin. Salamat Panginoon dahil sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat Panginoon dahil nakita namin ang iyong kabutihan na bagamat kami hindi karapat-dapat, ginawa mo pa rin kami karapat-dapat. Kaya hayaan niyo po Panginoon, patuloy matawin sa aming isipan sa aming puso na ikaw lamang ang tanging pag-asa namin sa buhay nito. Hayaan mo Panginoon, tanggapin mo ang gagawin namin pag-aawit para po sa iyo.
presensya. Gusto namin Panginoon maranasan palagi ang iyong katagpuin ka. Kaya yan niyo po Panginoon na sa umagang ito, kagaya ng aming mensahe sa umagang ito, nakita namin ano nga ba talaga yung dapat namin gawin. Kasi na magagawa namin itong mga bagay na ito kung kami ibabal sa iyong presensya. Kaya sa mga gusto Panginoon, tulungan niyo po kami. Palaging matalim sa aming isipan sa aming puso, ano ba yung dapat namin gawin? Kaya sa pagkakataon ito, gagawin namin sa mga ginagawa mo noon pa kasama mga disipo. Kapatid sa mga ito, maaaring may physical ng karamdaman, hindi pagkakataon pwede natin hiningi sa Panginoon ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa kanya. Anong physical ng karamdaman mo sa Panginoon? Gusto ng Diyos, bigay sa atin yung kagalingan. Pero naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba? Nananampalataya ka ba na kaya-kaya pagalingan? Kaya ano man yung physical na karamdaman mo sa oras ito? Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Willing siya. Willing siya bigyan ka ng kagalingan. Magtiwala ka. Oo, Panginoon. Salamat po. Sa kagalingan. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Ito yung pagkakataon, gusto naman mapalaya ka yan. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Dahil ayaw ng Lord na manatili tayo sa pagiging malaging magagaling sa ating kapwa. Ayaw ng Lord na meron tayong kaaway. Gusto ng Lord, magkaroon tayo ng peace sa lahat ng tao. Kanino ang tao? Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng galing. Ayaw ng Diyos. Ngayon na rin ang mga bagay na mahal lang sa iyo para totoong makalapit kay Lord. Bisyo, panikalan ng idolatry, witchcraft, horoscope, mga pamahiin. Hindi gusto ng Lord na pangawakan natin yung mga ganyang gawain. Kaya na pinag-aralan natin, pwede tayong palahin sa demonyos pamamagitan lamang ng pagbigay sa pangalan ng ating Panginoon. May kapangyarihan ang ating bibitawan dahil ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Financially, nahihirapan ka, gusto ng Lord maging channel of blessing tayo. Gusto ng Lord, gamitin tayo na pinagagalingan ng mga resources. At siyempre, ilapit tayo. Sa tunay na pinagagalingan ng lahat ng resources, walang ibang kundi ating Panginoon. At kung ano man yung mga binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Lord, sa mga ito, tinakas sa amin ang aming bansa, Pilipinas. Alam niyo po kalalagayan ng aming bansa. At naniniwala po kami, Panginoon, na tanging ang mga leader na may panalatakot sa iyo, ang siya lamang pagpapalain at bibigyan mo ng karunungan kaalaman. Kaya tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national na magpapanalitukulin na may panalatakot po sa iyo. Pagpalain niyo, Panginoon, ng aming mga kapulisan, mga sundalo, na siya mga magpapatupad ng batas. Natutulong magkaroon sila ng panalatakot sa iyo para totoo ang peace of order na may bansa na maging maayos. Salamat po, Panginoon, sa ating mga kapatid. Nagiliw ng kanyang kaarawan at maaaring ng kanyang mga anniversary. Pagpalain po sila, Panginoon, sa extension ng buhay, sa extension ng pagkasama na pinagdala mo sa bawat isa. Muli, Panginoon, salamat po ng marami. Maging sa isang linggo namin gawain sa trabaho, sa eskwela, sa loob ng tahanan, saan mo na kami pumunta, sa loob ng aming bahay, sa komunidad namin ginagalawan. Gamitin mo po kami upang may pangalan ang mabuting balita sa pamamagitan po ng aming lifestyle, sa pamamagitan po ng aming pagkilos, sa pamamagitan po ng aming pananalita. Maging isang mabuting halimbawa kayo. Gamitin niyo po ang bawat sakto sa amin. Salamat po, Panginoon, sa aming kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain,
nanonood sa online, pagpalain na rin po sila. Kung paano pinagpapala kami dito, pagpapalain na rin po sila. Dahil ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay walang makakapigil kahit sa anong tao. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga kapatid. Ganyan, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil mo mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay magpapalain. Kaya ngayon pa, Panginoon, hinahagin ako namin ng tagumpay. Aalis kami sa paisang bagay na dala-dala namin ng pagpapala at magiging ang pagpapala kami sa lahat ng aming pupuntahan. Gawin niyo po kayo na yung bawat sa amin. Kaya maraming salamat ng Panginoon sa gimaw po sa amin sa araw na ito at inaapin po namin ang tagumpay at mga tagumpay sa mga musunod na araw. Sapagat ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na kamayan po natin ang bawat sa bigay po natin sa pagpapala.